Your mood, your music. Hair follicle test for Liza Tanas, sabi ni Jen Gatchi. Okay? Itong nangyayari ngayon sa ating bayan, lahat pinagtatakpan. Cover up to, cover up yan. Yung kay Pangulong Duterte. Kasi nga, nakita nyo yung support ng Hong Kong, talagang overwhelming. Talagang nag-iiyakan yung mga tao, nandoon pa rin yung Duterte Magic. Tapos, ang kaliwat kanan na mainstream media, na ang report tungkol sa aresto ni Pangulong Duterte sa ICC, ito ay cover up na katotohanan na malakas pa rin ang mga taong bayan at naniniwala pa rin sa magandang nagawa ng Pangulong Duterte. Kasi if you compare the Hong Kong event, grabe yung mga tao, genuine talaga. Yung kay Liza Tanas, yung kay Bangang, pag pumupunta siya sa mga probinsya, nakita niyo naman sa mga reels. Inuutusan pa yung mga tao, pak. Palakpak. Di ba? Doon sa Hong Kong, inuutusan ba yung mga taong pumapalakpak? Haling dito sa puso nila yung kanilang suporta. O, Liza Tanas, yung mga kasama mo sa party dito, bago na tegi yung kasama ninyo. Kami yan doon, kakalala ko. Kaya lang pumunta doon, actually, isa ko pang kaibigan, nag-send pa rin ng picture. Palangga. Hindi ako nag-tridor sa'yo, ha. Yan, kinuha ko ng picture ng pangit. Sabi niya. Hindi lang. Hindi, dito na malalaman kasi kung sino siya. But anyway, sinad niya sa akin, ayan na, hindi ako nag-tridor sa'yo, Palangga. Sinunod lang kita. Sabi niya, kinuhaan ko ng pagkapangit-pangit na picture si Liza Tanas. Post mo sa FB. Ayan, pinost ko. Diba? Hindi lahat ng nakapaligid kay Liza Tanas ay natutuwa sa kanya. Sabi ko nga, ini-encourage siya kung mag-rally. Kaya sabi ko, no. Unang una, hindi ako mag-waste ng panahon sa kanya. Diba? Enough for that rally. The real deal is here. Andyan kayo, naaabot ko kayo worldwide. At napak na meron silang mamaya, kasama niya yung assassins. Okay? Wala naman akong presidential, not presidential, wala naman tayong kakayahan para magbitbit ng isang batalyon para makipagbang-bang-bang sa kanyang mga assassins. Kung meron ako, why not? Pero I'm not gonna waste my money and time para pumunta doon sa kanilang event. And that's not me na manggugulo, no. Hindi pa ba sila nagugulo natataranta, umiikot ang tumbong nila sa mga expose? Hindi pa ba sila nagugulo, mihanan? Kaya nga sila nag-last resort to gurgurmi. Yan yung katotohanan, mga kababayan. Kaya talagang dapat ninyo tong i-monitor itong issue na to. Abangan nyo dito sa channel dahil ilalabas natin the moment na makakuha ako ng kopya ng cause of death. Then wala! Ito na siya, bonggang-bongga. At abangan nyo din, I know, nag-iintay na kayo sa revelasyon ni distressed mother na pinakidnap ni Liza ang kanyang dalawang anak. My God, mga kababayan, sa dami ng expose ko, do you think, ulit-ulitin ko, magsasabi ako dito na nagpakidnap si Liza na hindi totoo? Andiyan na yung video. Millions and millions viewers na yan. Kaya nga gusto ko ipag-gurgur eh. Dapat managot si Teddy Boy Locsin Jr., ang kanyang asawa na si Maria Lourdes Barcelon, dahil yan ang kinasabwat ni Liza Tanas noong 2022. Ano pa? Anak, mamawa ka sa bayan nyo eh. God save the earth. God save the Philippines. Correct? I think, sabi ni Vega Wart, Madam Maharlika, I think whether ayon sa batas or against the law, General Diwata will arrest Tatay Digong. The same way Palaka did sa KOJC. Yes, alam naman natin, Palangga. Tama yan, na against sa batas. May batas ba silang sinusunod? Wala nga silang batas na sinusunod. So kaya nga dapat panindigan ang mga bruskong sandatahan kung saan sila kakampi sa Adictus Benedictus, sa bangag na presidente na recently sangkot ang kanyang asawa dito na may kasamang nagurgur dahil sa allegedly na overdose. Yan, the moment na makakuha tayo ng dokumento, una kayong makakaalam, mga hitan. Right? Ito pa mga eksena. Nakakaawa kayo. Kahit galit kayo kay Duterte, gusto niyo ba ang presidente niyo bangag? Oh my God. Ay sabi ng friend ko, okay Palangga, kukuha tayo ng ibang information. Kasi kumukuha ako ng mga anggulo, na ibang excuse me,
na mga ibang information, baka may picture, baka may video, doon sa pagkamatay o pagka-OVD nito? Definitely, okay. Here we go again. Dito, hindi makakatakas ang mga nakapaligid kay doon sa taong yon. Why? May CCTV yan. Hindi yan pwedeng nakawin. Dahil, di ba, sa Pilipinas, pwedeng dukutin ni Lisa Tanas ang CCTV. Sa Amerika, lalo dito sa prominent hotel na yan, I've been there. Pag feeling ko mag-social climbing, magkakapi kami. Sabi ko, anak, pag gusto mo mag-social climbing, sabi ng anak ko, saan mama? Sa Astoria or Beverly Hilton or the old Beverly Hills. Si anak ko, social climber din. Sige mama, so magkapi-kapi kami. Anak, hanggang 100 lang ako ha. Magkape lang tayo, tsaka cookies, di ba? Para social tayo. Mga ganon. So I've been there, di ba? So yun yung mga eksena mga. Hindi pwede, may mga CCTV, hindi yan pwedeng nakawin ni Lisa Tanas. Hi Kathy, how are you? Are you here? Congratulations to your Hong Kong event ha. You're so gorgeous like me, darling. Hi nako, na-miss ko yun. Inibet ko ni Kathy doon. At na mga palangga sa Hong Kong. Pasensya na kayo palangga kasi the fact na may, may kunting hagrak pa ako mula sa akin travel from Europe. So, sabi ko kay Kathy, siya marami tayong mga eksena. Kailangan magtrabaho para balik sa Amerika para makabawi naman sa ginastos namin. Hindi pa nga kami bayad doon sa friend namin. Nagkukwentaan pa nga kami, nagastos mo sa ganito, sa ganyan-ganyan. Yun. Anyway, pero excited talaga ako na magurgur, malaman ninyo yung cost of death. Alam nyo, sa nangyayari ngayon, ito yung mga media, like yung The Manila Times, puro kayo dapat ang pinapatawag talaga eh. Kayo dapat ang pinapatawag dyan sa, what? Sa ICOM, sa Huwadcom na yan. Dahil kayo talaga ang pasimuno, sa PCO, si J. Ruiz, ayan, nakalimutan nyo na. Yan yung mga issue na gusto nilang pagtakpan na si J. Ruiz ay nakakuha ng 206 million na kontrata sa gobyerno ni Lisa Tanas with the help of Robles dyan sa PCO. So yung mga issue, mga kababayan, na pinagtatapan 206 million ang nakuha niyang kontrata. Sinasabi niya, hindi siya part ng company na yan. Dapat siya pumirma, authorized representative siya, bago siya nag-assume ng Secretary of PCO. Tapos yung na si Sara. So yung mga issue na pinagtatapan na vice ka, will help. Sabi ko nga, kahit galit kayo kay Duterte, magalit na kayo. Sige, ipuhos nyo lahat ng puot kay Pangulong Duterte. Pero hindi kayo nagagalit dahil ninakaw ni Marcos ang 60 billion sa PhilHealth pa lang na pinababalik sa kanila ngayon. Ayaw nila magpaliwanag. Hindi kayo galit kay Marcos. Kay Banga at sa kanyang mga kaalyado na multi-billion dun sa Vice Cam report na ayaw nila ngayon. So, ayaw nila, gustong harangin. Diba nga, dili sa batas ni Kimbo ni Tambaluslos na ayaw nilang umattend sa oral argument sa Supreme Court. Magalit kayo kay Duterte. Sige, talagang gusto yung galit ninyo. Mayroon bang report na talagang makita mo na si Duterte ay nagnakaw ng 60 million, 40 billion, pero wala. Ano ang naano nila? Hinahighlight ang mga baka namin ng media na to. Hindi ba yung 125 potential fund ni Inday Sara na were in fact galing sa opisina ni Bangag? At yan ay hindi napatunayang ninakaw niya dahil naipaliwanag na yan sa Office of the Ombudsman. Okay? Ngayon, mga palangga. Okay? Ngayon, sige, galit mo natin kayo kay Duterte. At sambahin nyo si Bangag. Sambahin nyo siya ng bonggang-bongga. Okay. Okay, may nag-message sa atin. Sino to palangga? Okay? Okay, may nag-message. Mamaya na yan bago. Ngayon, mga kababayan, this is not about Duterte. This is about your future ng inyong mga anak, ng mga kapo-apuhan. Gas-gas na yan, narinig ninyo. Pero kung gagamitan nyo ng utak, kung galit kayo sa magnanakaw, okay, fine, pareho lang tayong galit sa magnanakaw. Granting na si Inday ay kumuha ng 125 million, okay, sa inyong mga kasinungalingan, bakit hindi kayo nag-aalsa o kung nagagalit sa 60 billion na kinuha na pondo sa PhilHealth? Hindi kayo nagagalit sa